Magandang araw sa iyo. Diretsahan na tayo. Hawak natin yung source na pinadala mo, isang YouTube video mula sa channel na Attornil. At ang paksa, mainit-init, yung tinatawag na Cabral Files na pasabog ni Congressman Leviste. Ang daming ingay, di ba? May banggayan sa Kongreso, may sagutan sa executive branch, pero ang misyon natin ngayon ay i-cut through all that noise. Lalampasan natin yung sabi niya, sabi nila. Ang aalamin natin base sa source mo ay ito. Kung sakaling umabot sa korte ang mga dokumentong yan, tatayo ba sila? Ano ba talaga ang legal na bigat nito? Tama. At yan ang inaka-interesanting anggulo na madalas nawawala sa mga headline. Kasi ang usapan ay hindi lang kung sino ang nagsasabi ng totoo, kundi kung paano tinitingnan ng batas ang mismong ebidensya. Papasukin natin yung mundo ng authenticity at admissibility ng mga dokumento. Gamit ang 2019 Revised Rules and Evidence na tinalakay sa video, hihimayin natin ang legal na proseso para sa huli makuha mo yung buong picture, hindi lang yung political drama. Okay, sige. Himain natin to. Para sa mga hindi pa masyadong nakasubaybay, ano ba kasi itong Cabral Files na to na pinag-uusapan? Basically, ayon sa paliwanag sa video, ito yung mga dokumento na inilabas ni Cong Leviste na di umano'y nagpapakita ng listahan ng mga insertions sa budget ng DPWH. Parang ledger, no? Na may mga pangalan ng politiko, minsan initials lang, katabi ng mga proyekto at halaga. At dyan na nga nagsimula yung gulo. Nagkawaran agad ng tatlong magkakaibang kampo. Sa isang sulok, si Congressman Leviste na matapang na nagsasabing authentic to, totoo to. Sa kabilang sulok, ang executive branch na ang unang-unang reaksyon ay questionin yan. Sabi nila, teka muna, paano natin malalaman kung hindi yan gawa-gawa lang? Oo. At may pangatlong grupo pa. Ilang miyembro ng Kongreso na ang focus ay hindi yung laman ng files, kundi paano nakuha ni Leviste yan? Sino ang nag-leak? So parang sa isang crime scene investigation to, may hawak tayong ebidensya, itong Cabral Files, pero ang unang tanong ng mga investigador o ng korte in this case ay saan galing to? Legit ba to? Pero teka, parang ang dali naman i-dismiss niyan. Kung ako yung kabilang kampo, sasabihin ko lang, peke yan. End of story. Paano niya lalabanan yung ganun kasimpleng akusasyon? Ayan, at dyan na nga pumasok yung sunod niyang naging hakbang na tinawag ng ilan na parang checkmate move niya. Dahil kinu-question kung saan niya nakuha, nag-post daw si Leviste ng mga screenshot ng email. Ang patunay, di umano, mismong DPWH sa pamamagitan daw ni Secretary De Leon at ng staff nito ang nagbigay sa kanya ng kopya. Parang sinasabi niya, kayo ang nagbigay nito sa akin, paano niyo sasabihing peke yan? Wow! Pero ang twist, 'di ba? Kasi binanggit sa video na nung sinubukan nilang hanapin yung mismong post na yon sa social media page ni Leviste, wala na. Wala na. Burado na. Medyo kaduda-duda yon. Medyo kaduda-duda, pero hindi yun ang katapusan ng kwento. Dahil kahit nabura, na-pick up na ito ng media, may mga news outlets tulad ng Manila Bulletin na naibalita ito. So may record, may trail na nangyari yung pag-post niya. At itong buong he said, she said, tapos may buradong post, na sitwasyon ang perpektong dahilan kung bakit kailangan nating tumingin sa batas. Kasi sa korte, hindi uubra ang sabi-sabi at screenshots lang. May proseso. At yun yung hihimayin natin. Sige, pasukin na natin yan. Dahil kung walang malinaw na rules, magiging my word against yours lang yan habang buhay. So, ano ba ang sinasabi ng rulebook ng korte, itong rules of evidence, sa ganitong sitwasyon? Based sa palibanag sa source mo, may dalawang fundamental na tanong o gates na kailangan lampasan ng kahit anong ebidensya bago ito pakinggan ng korte. Ang unang gate ay, is it relevant to the issue? May kaugnayan ba ito sa kaso? Okay, parang sa isang puzzle, ito yung pyesa na sigurado kang kasama sa box. Sa kaso ng Cabral Files, ang issue ay budget insertions. Yung files, listahan ng insertions. Mukhang-mukhang check na check yung relevance. Parang yun yung madaling part. Exactly. Malinaw na malinaw ang kaugnayan. So, aabante yung ebidensya sa pangalawang gate. Dito na nagiging mas komplikado. Ang tanong sa pangalawang gate ay, is it admissible? O sa simpleng salita, not excluded by the Constitution, the law,
or the rules. Kahit gaano pa ka-relevant ang isang ebidensya, kung nakuha ito sa paraang labag sa batas, hindi yan tatanggapin. Ito yung tinatawag na fruit of the poisonous tree doctrine, di ba? Halimbawa, nakuha mo yung ebidensya sa illegal wiretapping. Kahit gaano kaganda yung nakuha mo, basura yan sa korte. Sa kaso ng Cabral Files, public documents naman yata yan. So hindi dapat maging problema yung admissibility. Sa prinsipyo, oo. Dahil ito ay may kinalaman sa public funds, hindi ito dapat ituring na sikreto. At wala namang deklarasyon mula sa executive na ito ay privileged information or national security risk. So sa ngayon, mukhang malulusutan din niya yung pangalawang gate. At dahil dyan, lahat ng atensyon ay bumabagsak sa iisang napakalaking tanong. Is it authentic? Totoo ba talaga? Dito na yung pinaka-main event ng laban kasi dito sila nagkakatalo. Ang tanong ko, para mapatunayan yan, kailangan ba ni Congressman Leviste na ilabas yung pinakaunang papel na lumabas sa printer ng DPW? Yung pinaka-original? Parang ang hirap naman yata nun. Magandang tanong yan. At dyan pumapasok ang original document rule. Ang general rule, ayon sa batas, ay the original must be produced. Gusto ng korte na makita ang original. Pero, at ito yung mahalaga, alam ng batas na hindi laging posible yan. Kaya may mga exceptions o kataliwasan. Ang isa sa pinakaimportante na akmang-akma sa kasong ito ay yung exception para sa public records. So, anong special treatment ng public records? Hindi na kailangan ang original? Ang ibig sabihin, kung ang isang dokumento ay public record na nasa pangangalaga ng isang public office tulad ng DPWH, hindi mo na kailangan hanapin yung mismong unang papel. Ang isang certified true copy mula sa opisyal na may kustodya ng record na yon ay itinuturing na ng korte na kasing bigat at kasing bisa ng orihinal. Okay, I get the logic. May tiwala ang korte sa sistema ng gobyerno. Pero sa panahon ngayon ng deepfakes at digital manipulation, sapat pa ba yung isang pirma at selyo sa isang papel para masabing authentic na talaga siya? Hindi ba yan isang medyo outdated na konsepto para sa korte? That's a very valid modern-day question. Pero for now, the legal system still heavily relies on the presumption of regularity. Ibig sabihin, ina-assume ng korte na ginagawa ng public officer ang trabaho niya ng tama. May pananagutan at posibleng kaso ang isang opisyal na magsicertify ng isang peking dokumento. At isa pang importanteng detalye na binanggit sa source, hindi kailangan si dating Yusek Cabral mismo ang mag-authenticate. Kahit sino mang opisyal sa DPWH na may kustodya sa mga records na yun ngayon ay pwedeng mag-certify ng kopya. Malinaw yon. So, ang certified true copy ay parang gold standard na rin. Pero paano kung ang hawak ni Leviste ay hindi certified copy? Paano kung photocopy lang ng certified copy? O di kaya, isang printout lang ng picture ng dokumento? Lumalayo na tayo sa original. May pag-asa pa ba yun sa korte? Diyan lalong nagiging fascinating ang rules of evidence. Ang sagot dyan na tinalakay sa source mo ay based sa Rule 130 Section 4. At ang nakakagulat, ang sagot ay, oo, pwede pa rin. Ito yung tinatawag na duplicate. Ang isang duplicate na pwedeng photocopy, printout o kahit anong kopya na gawa sa parehong proseso ay katanggap-tanggap tulad ng orihinal. Okay. Pero may isang malaking nakasulat sa all caps na maliban kong at yan yung mismong puso ng buong debate ngayon. At ano yung napakalaking maliban kong na yan? Maliban na lang kung mayroong genuine question o tunay na pagdududa na itinaas tungkol sa authenticity ng orihinal na dokumento. At yan mismo ang ginagawa ng executive branch ngayon. Sa bawat press conference na sinasabi nilang kailangan pa i-verify, hindi pa namin masabing totoo yan, ang ginagawa nila sa legal na pananaw ay ang pagtataas ng genuine question na yon. Grabe. So yung mga political statements nila sa media, may legal na epekto pala yun. Hindi lang yun para sa public consumption, it actually triggers a legal mechanism. Isang statement lang pala, isang pagdududa lang mula sa kabilang panet, nagbabago na agad ang buong legal landscape para sa kanya? Ganong kalakas ang epekto.
Dahil meron ng genuine question sa lamesa, ang burden of proof o ang bigat ng pagpapatunay ay mas lalong napupunta kay Congressman Leviste. Hindi na sapat na iwagaway lang niya ang photocopy. Kailangan na niyang patunayan through other means tulad ng testimonya ng mga nakakaalam na ang hawak niyang duplicate ay tapat na kopya ng isang totoong orihinal na dokumento. Mas humirap ang laban para sa kanya. Okay, sige. Fast forward tayo. Sabihin natin na lampasan niya yung napakahirap na pagsubok na yun. Nagpresenta siya ng testigo, naniwala ang korte, at na-establish na authentic ang Cabral files. Napatunayan na may insertions nga. Panalo na ba? Ibig sabihin ba nito, corruption na agad? Kaso na to. Assertion, kaso agad yan. Pero ayon sa source mo, at ito ang mahalaga, hindi pala ganun kasimple. Magkaiba pala ang bigat ng dalawa. Paanong magkaiba? Kung may isiningit ka, giba yun na yun? Hindi raw. Ang pagpapatunayan na may naganap na insertion ay step 1 pa lang. Pinatunayan mo pa lang na may idinagdag na proyekto sa budget. Step 2, na isang napakalayo at mas mahirap na akyatin na bundok, ay ang pagpapatunayan sa mga elemento ng krimen ng korupsyon. Kailangan mong ipakita na may malis o masamang intensyon, kailangan mong patunayan na may personal na pakinabang, may kickback, o may nilabag na partikular na batas tulad ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Okay, so hindi sapat na sabihing may insertion kaya corrupt. Kailangan ng mas malalim na ebidensya. Dito na rin siguro pumapasok yung obserbasyon sa video tungkol sa diskarte ni Congressman Leviste. Parang kailangan niyang linawin kung ano ba talagang endgame niya. Itong mga pasabog niya, para ba ito sa pagsasampa ng kaso sa korte o isa lang itong political speech para gisingin ang publiko? Eksakto. Kasi may dalawang laro na pwedeng laruin dito. Ang laro sa korte at ang laro sa public opinion. At bawat laro may sariling rulebook at consequences. Kung legal na pananagutan ng habol niya, may mga susunod na hakbang na inaasahan sa kanya ang mga tao at ang sistema. Halimbawa, mag-file ng formal na kaso sa ombudsman o mag-hire ng ethics complaint sa Kongreso laban sa mga personalidad na pinangalanan niya. At yan yata yung kritisismo na lumalabas ngayon laban sa kanya, di ba? Yung parang name drop lang siya ng name drop, pero nasaan yung follow-through? Nasaan yung kaso? Yun mismo. Ang kakulangan ng malinaw na follow-through na yon, ayon sa source, ang nagpapalakas sa teorya ng ilan na baka ang ginagawa niya ay hindi para sa korte, kundi para sa media. Dito pumapasok yung analysis na baka ito ay nagpapapansin lang, isang maagang forma para sa posibleng pagtakbo niya sa mas mataas na posisyon, tulad ng Senado sa 2028. May panganib yon. Kung puro pasabog lang sa media pero walang isinasampang kaso, darating ang punto na magsasawa ang tao. Pwede siyang mabrand as all talk. Yun yung panganib ng trial by publicity na hindi sinusuportahan ng legal action. I see. So, dalawang landas talaga. At ang conclusion ng video ay kailangan nating tingnan kung saang landas siya tutungo. Kung ang layunin niya ay legal, kailangan niyang kumpletuhin ang proseso, patunayan ang kaso. Pero kung ang layunin niya ay para sa transparency and accountability, para lang malaman ng tao, nasa taong bayan na ang paghusga sa bigat at halaga ng kanyang mga ginagawa. Tama. Ang video ay hindi naman nagsasabing mali ang ginagawa niya, pero itinuturo nito na may responsibilidad na kaakibat ang bawat landas. Kung transparency lang, masasabing lagtagumpay siyang gawing national conversation ng issue na ito. Pero kung legal na pananagutan ang ipinangako niya, mayroon pang napakahabang proseso na kailangan niyang tahakin at patunayan. So pagkatapos ng lahat ng ito, ano ang iiwan nito sa'yo? Mula sa isang napakagulong political drama, nabigyan tayo ng source mo ng isang legal na framework para maintindihan ang mga nangyayari. Ang tunay na tanong na yon ay hindi lang totoo ba ang mga dokumento, kundi mas mahalaga, ano ang gagawin sa impormasyong iyan? Kung mapatunayan man, anong susunod? At dyan papasok ang isang mas malaki at mas komplikadong tanong na maari mong pag-isipan. Paulit-ulit na binanggit sa analysis na ang insertion ay hindi automatic na illegal o korupsyon.
Nagbubukas ito ng isang fundamental na usapin tungkol sa sistema natin. Saan ba talaga nating iguguhit ang linya sa pagitan ng isang lehitimong mambabatas na naglalaan ng pundo para sa kanyang distrito na trabaho naman talaga niya at ng isang questionabling gawain na may bahid na ng personal na interes o patronage politics? Sino ba ang dapat magtagda ng linyang yan? Ang Kongreso ba sa kanilang mga rules, ang Korte Suprema sa kanilang mga desisyon, o ang kolektibong paghuhusga ng publiko tuwing eleksyon?